Yung teachers na madidislocate from the college level going to the senior high school level, ang kailangan kasing requirement nila, license sila ng BRC as professional teachers. Ngayon, yung mga teachers ng college, kung sila licensed professional teachers, may hirapan talaga silang main. Kasi under ng Department of Education ang senior high school, hindi under ng CHED. Although, merong universities na mag-accommodate ng senior high school. So doon, pwede siguro sila conforming with the terms of the university. Pero kung sila ay pupunta sa public school at mapapadpad doon, kailangan licensed teacher sila. Pero sa tingin niyo po ba, ma'am, tamang move yun ng CHED at DepEd? Napag-usapan nila yan. May prior planning. So alam nila kung ano magiging future problems, future concerns ng mga teachers. Ma'am, ano po sa tingin niyo yung nakikitang problema dun sa buong memorandum na yun? Yung pagpapababa ng memorandum at pagpapaintindi sa mga teachers concerned. Kasi sa amin sa high school, wala kami problema with regards to that. Kasi aware kami. Ever since nasinimulan ang grade 7, may awareness na kami on the eventuality na magaganap. Ma'am, ano sa tingin niyo po yung mga possible na pwedeng kahinatnan ng mga Filipino professors namin going after nitong implementation ng PDP? Mas marami pang opportunities if ever. Employment opportunities for them. Kasi mas lalawak ang scope nila. If ever, natatanggapin nila yung change na mangyayari. So you think, ma'am, it's really necessary na tanggalin ng Filipino ang asignaturang Filipino sa tertiary level? Hindi naman, kasi may higher learning ang Filipino sa ibang level, di ba? Kung hihimayin mo yung pinaka-curriculum ng Filipino. So, ang basic, ang ibababa lang naman sa senior high school, yung pinaka-basic na Filipino subject. But the rest, yung pinaka-complicated, nasa higher pa rin naman. Hindi naman tayo siya mawawala. Totally. Hindi po, na subject po talaga yung mawawala. Yun po yung... May kanya-kanyang description, yung Filipino na course. So, iintindihan nila anong course offering ng Filipino subject ang meron ang senior high school. May course content siya na different from the content na binibigay sa college. Hindi basta-basta yung subject itself na as in general mawawala ang Filipino. Hindi. Meron lang ginawang programa na kukunin sa Filipino teaching, sa Gen Ed na subject yan, diba? May certain part na kukunin at ituturo sa senior high school. Then, merong another part na may iwan sa college. Nakadepende ito sa course content. So, siya totally mawawala. Ang tendency lang na siguro matidislocate sila. Kasi kung nanaisin nila na magpupunta sa public school to be at the senior high school, kailangan may eligibility sila as professional teacher. Kasi karamihan ng nasa college teaching, hindi naman necessarily licensed teacher eh. Naka-require lang ang pagiging licensed teacher sa secondary at sa elementary. But sa tertiary, hindi naman required yun. Unless may university na naghahanap talaga ng professional teacher talaga yung mga kinukuha ng professors. Kasi karamihan din sa nasa university, mga practitioner ng kurso nila. Meron dyan, ang tinapos talaga, AB Filipino. Hindi natural, hindi naman yung kakailanganin ng license kasi Filipino may ano talaga siya. Thank you, ma'am. In general. Ang problema po, kaya po ang nagpo-protesta lang ngayon yung mga professor sa Pilipino dahil lahat po ng mga subject na sinasabi nilang ililipat sa junior high and senior high, nakadesenyo po para sa English, hindi po para sa Filipino. Kaya po, nanganganib po mawala ng trabaho yung lagpas sa 30,000 professor sa buong Pilipinas. 80 na siya. 80,000 na professor po sa Filipino sa tertiary level lang po. Ngayon po, ang sabi nila po, pwede daw kung lumipat ito ngayon sa high school. Pero wala naman po kasiguruduhan na binigay yung DepEd na ang high school, ay ang junior high at senior high na mga asignatura sa Pilipino ay ibibigay lamang dito sa mga professor na to. Wala po kasiguruduhan. Kaya po, ayun po yung ano. Pero may naririnig na nga rin ako dyan na regarding dyan sa pagtuturo sa Pilipino sa college, mawawala na nga daw. Ngayon, parang lang maribad at wala yung yung pagkaalilangan ng iba. Ikilis na rin ng ibang state universities, katulad ng TUP. Tumirma ako doon kahapon. Tapos hinahayaan ko sila na yung mga ibang student namin, pirmahin na rin. So, bali ito, iba naman ito. Video campaign naman po. Di ba po sila signature? Sila Shanto ba? No. Sila Sean, si ano yun? Sa Diamond.
Ayun nga po ma'am, kaya po sila po kasi nagsisignature campaign sila. Yung sa amin lang po kasi si video campaign po na para magkaroon po ng awareness, malaman po ng CHED na meron nga po mga bagay na hindi kinonsidera sa pagbuo nitong memorandum nito. Kasi po nung sa process po ng konsultasyon, habang ginagawa itong memorandum na to, hindi po kabilang yung sect ng mga Filipino teacher. Kaya po hindi po konsultasyon. Opo, kaya po nagkaroon po ng konsultasyon pero hindi po dapat imbitado. sa open forum na naging malinaw sana na natiyak na marami mga apekto ng guro. Diba? So sana yung kinapa nila yung sitwasyon, yung pangailangan ng mga teacher. Sa palagay niyo po ma'am, sino po ngayon ang may kasalanan? Parte po ba ng kaguruan ng tersyaryo o yung sa CHED po at DepEd? Pareho sila. Kasi hindi sila nagkakaroon sila ng maaaring may kinalaman ang parehong yun na pinabayaan nila na talaga na itong matagal na to eh. Kaya lang hindi naging malinaw, hindi talaga siya hindi talaga naging yung konsultasyon na dapat gawin sa mga guro, hindi ginawa. Tapos parang nag-decide lang sila for their own lang. So sana, naging maingat ang CHED. Itong memorandum, kaso memorandum na ito, hindi na ito pwedeng 2013. Noong pa namin naririnig ka, wala nga daw ang Pilipino. Kala namin sa sekundarya, yung pala sa tertiary. Pero may ang nito, nakikita ko dito, maaaring may kinalaman itong bagong curriculum. Kumbaga ito yung paghahanda na Kaya lang, nakakalungkot isipin na bakit kailangan mo wala. Dapat nga. Hindi po ba Pilipino ang kaluluwa ng ating bansa, yung pagkakilala natin as Filipino, kailangan talaga yung wika natin. So yun. Ako nalulungkot. Nung mabasa ko nga, tapos tinipita ko. Marami talaga mawawala ng trabaho. So sige, simulan na natin. Hindi klase ko. Ma'am, ulitin ko lang po, yung unang tanong po, ano sa tingin niyo yung pinakamalaking epekto nitong memorandum na to sa tersyarya at sa sekundaryang level ng pagkatuto? Pagkatuto, hindi doon sa epekto ng sa kaguruan. Opo, sa epekto po muna sa estudyante. Sa estudyante, kung sa sekundarya magaganap, talagang malalayo, maapektuhan ng todo ang mga mag-aaral. Pero mo, elementary pa lamang, tinuturuan na sila paano kilalanin ang alpabeto Pilipino. Anong use nun kung gano'n ang mangyayari, diba? So, ibig sabihin, malaki yung magiging epekto nito sa mga mag-aaral. Lalo na yung mga mag-aaral na talagang minamahal ang wika natin, diba? Ginagamit ang wika natin, sinasabuhay ang wika natin. So, malaki yung epekto talaga nito sa mga mag-aaral. Sa tertiary, actually malaki rin yung epekto kasi through doon sa pamamagitan ng diba, inahasa kayo sa pagsulat ng output, mababaling wala masasayang yung natutunan nila mula elementary, secondary, at tertiary. Dapat, sabi nga, sa sekundarya, tinuturuan ng mga bata kung paano sumulat ng output. Sa pamamagitan ng iba dyan, inspired na maging humano nila. Paano na? Diba? Kung ang mga binabasa ay hindi na masusulat sa Pilipino, at kung yung sinasabi mo kanina, malaki epekto sa yung identidad ng bawat isa, parang ang mangyayari sa mga Pilipino kapag gagamitin ng wikang English. O nga, universal language ang English. Pero, pinapakita lang na kaluluwa ng ating bayan ng Filipino language. Pero, bakit hindi mapahalaga? Sa palagay niyo po, saan pong parte ang may mali? Sa parte ng kaguruan o sa parte po ng CHED at DepEd? Dapat kasi yan, unang-una kinusulta talaga. Inalam kung nararapat ba isagawa ito. Ang mahirap niyan, baka sila lang ang sila lang ang nagdesisyon, hindi nila inalang mabuti kung ano yung hindi magandang epekto sa mga guro at sa mga mag-aaral. So, ayun po yung nakikita niyong mali. Sa palagay niyo po, ano yung chances po na magiging matagumpay itong plano ng DepEd na to? 50-50 ang chances. Actually, kung kami magkakaroon ng mga signature campaign, hindi agad-agad magiging papatupad. Kung kaya nga sama-sama at magtutulungan tayo. Natuwa ako sa mga estudyante ko dati kasi nagawa nila pumunta pa sa high school para doon sa signature campaign. So, itong video nito ay makakatulong para ipaabot
ipaalam sa kinauukulan na hindi dapat mawala ang asignaturang Filipino sa pagtuturo sa sekundary at pati na sa tertiary. Diba? So, yun. Ano naman po sa palagay niyo yung kahihinatnan ng mga Pilipino, professor sa Pilipino? Siyempre, maliwanag na magiging kahinatnan nito, mawawalan ng trabaho. So, madadagdagan pa ang problema ng mga Pilipino na katulad ng mga guro na ang iba dyan hindi naman talaga nila hangad na magpayaman sa pagtuturo. Ang hangad mapalaganap at magamit at mahalin ang ating wika. So, nakakalungkot isipin na maraming guro, tulad ng sinasabi mo, mga apektuhan talaga. Pero alam nyo, ang guro kasi pag sa pangailangan, kakayanin naman siguro mag-adjust, pero mahirap ata kung ikaw ay matagal na nagtuturo ng Filipino subject, mapunta ka sa ibang subject. At maging medyo mag-distraction natin ay English. Diba? Bakit sa ibang universidad? At sa pagtuturo sa Lasal, sa Ateneo, sinisimula UP, sinisimula nila at ang kanilang komunikasyon sa pagtuturo ay Filipino. Bakit kaya malaking question talaga? Maraming Tapos na? meron po ba kayong mensahe po sa CHED, sa DepEd? Ang mensahe ko lang, pag-isipan niyo mabuti. Kasi maraming buhay, maraming mag-aaral ang mahihirapan. Unang-una, ang mga mag-aaral na nakasalalay ang pagkatuto nila sa wikang Filipino sa pamamagitan ng mga gurong katulad ko, gurong umaasa na magkakaroon ng kalidad na edukasyon. Kung ganito lang ang mangyayari, paano na kung maipatupad ang batas na ito? Maraming nahihirapan, maraming mag-a-adjust, maraming malulungkot. Especially ako, siyempre, guro ko sa Filipino. Paano na yung mga kabataan na nagsasabi pag-asa ng bayan kung ang wikang ginagamit ay makabanyaga? Diba? So sana mag-isip-isip kayo. Mag-isipan yung mabuti. Kung may memorandum, hindi naman masusunod ito kung tayo magkakaisa at sama-samang pupunta sa CHED upang ipaabot ang ating mga kainitan. Diba? So, Maraming salamat po. First, sir, are you aware of the memorandum number 20 by the CHED? And what is your overview with that memorandum? So, yeah, I'm aware of it. Overview about the memorandum. Technically speaking, in terms of the educational system in the Philippines, I believe that will be enhanced. The K-12 program will assist us or help us in enhancing the educational system in the Philippines. So I believe, although there are still advantages and disadvantages of the memorandum, but when we speak of the progression in terms of the educational system in the Philippines, that's going to be okay. And what's your reaction upon Yeah, hearing this initially, memorandum? when I was in my graduate school, we talk about this, the possible effects of K-12 program, especially in tertiary education, especially among us teachers and professors in college. Well, initially, of course, since we are affected by this, since there will be no freshmen students entering the college by 2016. So we're also thinking about our employment, about our career. Kasi nga, baka anxiety or worry na baka buwan tayo mga estudyante natin. So that can also lead to, unclear future for us. So basically, yun yung apprehensions ko na so I asked my teacher about it. I asked my professor about it. And then I was asking about the urgency and importance of the K-12. And sabi niya, it's urgent and important. So that's why we believe it. So yun, and then little by little, I studied about it and researched about it. And yun until such time na ito sinabi na sa You said a while ago, sir, about something about employment. As we all know, this memorandum will actually threaten not only these Filipino teachers but all of the GA professors. And approximately the number of these professors is around 80,000
teachers. Sabi po nila, sir, yung itong 80,000 ano na to, sila yung magiging professors or pwedeng maging magturo dun sa junior and senior high. So sa tingin niyo po ba, sir, it is really suitable na ganun yung maging setup na from tertiary level, they would be entering into high school, teaching in junior high and senior high? Yeah, I think it's gonna be one of the loopholes of teachers in college, especially. But sir, taking consideration the fact that only those licensed professors are allowed to enter the high school, the junior and senior high, to teach these general subjects. Yeah. I think that's gonna be the alternative for that. Asking teachers in college to study in junior and senior high school. But then again, we cannot see clearly what's going to happen with it. We can always say that they can always look for teachers in college and then pull them down to junior or senior high school. But then we cannot see a clear vision of what's going to happen, how it's going to be done. So that's why they can always say na they are going to ask the teachers to do that. Pero hindi pa natin alam kung gano'n tayo. Well, since one of the loopholes of that memorandum is the scarcity in terms of the number of teachers are qualified to teach in senior and junior high school. So I think that's gonna be an alternative. And I think that's basically the basic solution for that in order to circumvent the problem in terms of the scarcity. So sa tingin niyo, sir, yung mga loopholes na nakita niyo regarding that memorandum, don't you think, sir, that this memorandum is somewhat like one-sided? Because based on our studies, there was consultations, but Filipino teachers, most especially Filipino teachers, were not actually part of the major consultation that happened. So don't you think, sir, these are somewhat like unfair for the part of the Filipino teachers? Yeah, I understand that consultation that you're talking about. I don't think, or that happened, and that happened during that time, and I don't think there were university professors who represented other colleges and universities. So, well, ibig ko sabihin, parang that consultation happened without looking into other colleges and universities. Kasi for example, here in our university, we never know that there was a consultation about it. So that's why my initial reaction during that time was, why is it we were not consulted during that time? Kasi nga, kumbaga, we are the ones affected by this law. So, although, yun nga, sabi sa news, there were consultations already. And we were never consulted. So that's why, yun din yung isa namin, siguro, hinanaig. Na sana, they should have, informed us, consulted us about what's going on. So sa tingin niyo, sir, ano po yung chances ng success nitong memorandum na to or yung full implementation of this? Success. Well, in terms of resources, na instructional materials to be used, teachers that will teach in junior and senior high school, I don't think we are so prepared enough about it because of ngayon na nga lang na it's not yet fully implemented. There are still insufficient blackboards, insufficient rooms, teachers, and all that we experience. What more kapag binaba na yung general education? That's the thing that I was actually so concerned about. We're not actually after the employment of the teachers, but we are after the success of this memorandum. So that's why I was asking, is it urgent and important? Urgent siguro, but in terms of preparedness of the Philippines, in terms of this kind of educational system, I don't think we are so prepared. And for the second to the last question, sir, ano po yung sa tingin nyo maaaring kahuntungan ng mga guro na mapipilitang magturo nitong general education sa junior high at senior high? Because for example, sir, you're a Filipino teacher and you'll be entering junior high and you'll be teaching in junior high. You are also forced to teach
general psychology or whatnot, or other subjects that will be implemented during the junior high. So, Yeah, so problem would be misalignment to the professionalization or the misalignment in terms of the subject matter that I teach. So I don't think, I think competency of the teachers who will teach this kind of subject will be compromised. Kasi nga, we do not have naman enough number of professionals who are qualified to teach those subjects offered sa general. And aside from that, one thing, for example, in junior and senior high school, how many teachers are they going to hire? And then those that we have back is sufficient enough or sufficient in terms of in order to supply the needs in terms of the number of teachers. and for the last question, sir, ano po yung sa palagay nyo hahantungan naman mga guro sa Filipino or in general, guro ng kolehiyo at mga universidad na maapektuhan ito? Yun nga eh, another thing that I noticed there is there are teachers who are teaching general education subjects that are too old or rather too young to retire, and at the same time too young or rather too old to reapply. So kumbaga they are somewhat most of them are in the sunset of their careers and then they're going to reapply again. I don't think it's a good thing for our teachers. Actually, honestly, kahit ako sa sarili ko, I don't know what's going to happen if ever it isn't fully implemented. That's why I was also thinking about going back to the industry rather than to the teaching profession because of I don't want also to compromise my future. Isn't it? So it's okay kung they are going to assure us na there will be alternative for us. But then again, practically speaking, if there will be problems in terms of my employment, in terms of my career. So I can actually go out from the teaching profession and look for other industry or other field of specialization. So, sir, do you have any message for the child left-ed or your whole Filipino, general educators? Yeah, the K-12 program is indeed an important undertaking in the Philippine education system. However, before we fully implement it, sana they should have prepared very well in terms of educational resources, the number of classrooms, the number of teachers, the books, and all other resources that their students are needing. We're not only actually after our sake, but also after the learning environment, the learning process. We are trying to be progressive, trying to somehow level with those other universities or other countries. However, the question is, are we prepared for this coming? Thank you very much, sir. Thank you. Year and second year, yun yung mga apektuhan. Pero yung kasi sa amin rin ng mga survey na parang yung mga halimbawa sa Filipino, di ba katulad namin ni Ma'am Bridget dyan, nagtuturo kami ng college. So advantage namin yun kasi pwede namin kunin yung load ng grade 11, 12. Kasi yun yung tinuturo namin dito. Parang gano'n. Yun yung alam ko dito. Ma'am Bali, parang hihinga na lang po namin kayo ng reaction as a tertiary professor na parang di ba po, sa tingin niyo po ba ma'am, disadvantageous to on your part as a tertiary professor or something? Kasi sa akin, sa totoong buhay, di ba, ang pinaka ko naman is yung sa secondary. So, ito is part-time lang. Anytime, pwede ko siyang i-give up. Kumbaga, di ba, hindi siya doon na makakapekto sa akin financially or in terms of kasi meron ako talagang major school na siguro mas magiging disadvantages dun sa mga school. So, diba? Ayun nga, ma'am, dyan and po yun. Pero nga, syempre, meron nga akong mothers. Kumbaga part-time ko lang to kahit na hindi mawala ko. Okay lang sa akin dahil meron akong trabaho talaga. Ma'am, kasi ang parang inaano namin, paano yung ibang professors na Gen Ed sila, tapos yun talaga yung inaano nila. So, yun po yung parang nagiging consideration at At saka major parang consideration.
pa rin siya, di ba? Hindi siya mag-renew pa rin ba kung ano yung nangyayari. Yes, ma'am. Kasi sa high school, kumbaga, mayroon nang nakalatag na platform, meron nang nakalatag na plano. Pero sa college, Bali yun po kasi yung objective namin ngayon. Yung parang magkaroon po ng clear understanding regarding this. So kasi po nagkakandak po kami syempre ng studies dyan. So as part of our study, parang kailangan po mag-interview kami ng mga professors para makita namin yung side nila. dito sa, di ba, number 5, ano sa bagay mo maaaring kahantungan ng mga guro sa Filipino na mapipilitang magturo ng general education sa junior highs? At senior. Kasi ang junior high, ito pa rin yung grade 7 to 7, 8, 9, 10, di ba? So hindi, may pagbabago sa curriculum nila, pero parang minodify lang yung first year, second, third, fourth. Kung wala nung na halo ng mga general education subject. Pero di ba dun kasi sa pilot section ng tawag SF, meron silang additional, di ba, na subject. Pero noon pa naman yun, yung mga algebra, yung mga extra nila, earth sci, biotech, yung mga ganyan, di ba? So hindi na ganun ka yun. Tapos ito, alam ko nga rito na nakalatag, yung sa Filipino subjects din ang ituturo eh. Hindi, halimbawa, Filipino teacher magtuturo ng psychology, I don't think so na ganun yung nangyayari. Ma'am, ano po sa tingin niyo yung kahihinatnan ng mga tertiary professors na kasi po, hindi Kasi naman lahat sila 2 years makakapag din na mawawala ng first and Opo. second year, diba? Gawa ng junior, gawa ng senior high school. Paano ba yun? So, siguro, di ba, dapat yung school, yung ng school ang magkakaroon ng doon. formalize natin. Okay lang Sige, po. sige. Sige po. Bali, i-video ko na po. Iyan. Okay. Okay. Start na po. Just tell me. Okay na. Bali po, aware po ba kayo dun sa memorandum number 12? Higher education. Ayun nga, di ba? Sa umpisa, hindi ako naging aware. Pero nung tinanong ko sa'yo, ano ba yung nilalaman niya? So, ngayon, alam ko na yung regarding sa babago na in connection dun sa K-12 program ng high school. Ano naman po sa palagay mo yung pinakamalaking epekto ng memorandum na to sa tertiary at high school level? Sa tertiary level, palagi ko malaki yung magiging epekto nito kasi nga, di ba, magkakaroon ng senior high school which is grade 11 and 12. So, ibig sabihin, walang aakyat na estudyante sa tertiary level for 2 consecutive years. So, kung walang aakyat, maapektuhan yung mga professor in that year level, first and second year, na pwedeng kukonti yung load or mababawasan sila ng load. Ang magiging load nila tataas sa third and fourth year. Pwede sumawala yung mga professors. Sa high school? Sa high school, kukulangin naman ang teachers kasi 'di ba, nakaset tayo dun sa 4-year lang na first year to fourth year. So pagkakaroon ng additional 2 level, which is grade 11 and 12, so siguro ang magiging epekto niyan, unang-una, kakulangan ng teacher, tapos yung sa mga training, seminars regarding sa K-12 for grade 11 and 12, which is sa ngayon na hindi pa siya ganun ang DepEd sa pagbibigay ng mga trainings and seminar. Kasi nga, akyat, nagsimula sa 7, 8, 9, 10, pang 9, grade 9 pa lang yung 3 as of now. Ano po sa palagay niyo yung loopholes nitong memorandum na to? Lupos, siguro yung kakulangan ng information para sa mga teachers, tapos syempre hindi nakahang yung ibang mga teacher kung ano yung kanihinatnan at saan sila pupulutin, anong magiging papel nila pag naipatupad na itong grades 11. Mamaware naman po kayo na itong 80,000 teachers na to, ang maaari ka makapunta sa junior and senior high ay yung mga license dahil ito tinatanggap na po ng high school, di ba, ay mga licensed teachers po. Sa tingin niyo po, ano po yung maaari kahinatnan ng mga guro ng tertiaryo kung hindi sila matatanggap sa Ang mga professors sa tertiary level, licensed din naman sila, di ba? hindi po lang? Hindi na. Let passer? For example, ma'am, ako po, AB Filippinology natapos ko, pwede na po ako magturo ng, gaya po sa amin, yung AB Filippinology po na major na natapos, pwede po magturo sa amin ng basic Filipino na. Pero, requirement sa tertiary level sa mga professors na tapos ka ng master level, ng doctoral. So, equipped pa rin sila. Pero ma'am, tinatanggap po ba yun?
Sa public schools, talagang license. Let passers or prevent passers ang tinatanggap. Pero sa mga private schools, tumatanggap sila kahit na hindi license. Ano naman po sa palagay niyo yung kahihilig ng mga guro sa Filipino sa high school pagdating nitong mga Gen Ed na to sa junior high and senior? Ayun, sabi ko nga sa'yo kanina, syempre, di ba dagdag na level yan dahil nakaano lang tayo sa 4 levels. So magiging palagi ko talagang kukulangin ang mga teachers sa secondary schools kasi nga nagdagdag ng years, ng level. So mas marami ang kailanganin guro pag naipatupad na yung grades 11 and 12. So final na lang po, sa lahat po ng loopholes na sinabi niyo kanina, yung mga pagkakamali, tingin niyo yung pagkakamali ng nito, ng memorandum nito, ano po yung mensahe niyo para sa CHED, sa DepEd, or sa mga kaguruan Filipinos, their charot? Malinawin ko lang, hindi naman siguro pagkakamali or kakulangan. Siguro kakulangan lang ng impormasyon, diba? Para sa panibagong yan, lalo na sa part ng tertiary level. Kasi sa secondary level, unti-unti siya na nakiklear sa mind ng mga estudyante, sa mind ng mga teacher, and also sa magulang. Parang hindi nabigyan pansin na yung mga professors sa tertiary level kung ano yung kahilingan nila. So siguro dyan ang maganda, lalo na sa mga universities, di ba, yung dialogue sa school administration, especially sa presidente, di ba, kung ano yung magiging linaw, saan sila pupulutin, ano yung kahilingan na nito. Sa DepEd, mas kailangan ng teacher ng seminar, ng trainings, ng workshop regarding dyan, lalo na sa grade 11 and 12. Tapos, lalo na ang kakulangan ngayon sa mga modules, sa mga teaching materials, books, hirap na makasunod ng mga teacher, mga estudyante, sa pag-research, di ba, maraming mahihirap, lalo na sa public school teachers, na hindi kaya talaga na suportahan na gamitin yung internet dahil pera yung kailangan. Ano po sa CHED? Sa CHED kasi dapat magkaroon sila ng malinaw din na kung ano yung kahihinat na ng mga professor na nagtuturo sa first and second year. Kasi nga karamihan ng mga subjects na to ay mapupunta sa secondary. Salamat po. Okay. Meron